Tumulok na pa-Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa makasaysayang Trilateral Leaders Summit bukas. Bago umalis, tinuldukan na niya ang pag-asa ng ilan na ma-extend sana ang deadline ng PUV modernization. Alamin po yan sa pagtutok ni JP Soriano. Bukas na ang paghaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Bago lumipad patungong Amerika, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng makasaysayan at kauna-unahang Trilateral Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan. The main intent of this trilateral agreement is for us to be able to continue to flourish, to be able to help one another, and of course, to keep the South China Sea as a freedom, to keep the peace in the South China Sea and the freedom of navigation in the South China Sea. Sabi ng Pangulo, hindi naman tungkol lang sa isyu ng West Philippine Sea ang pag-uusapan ng tatlong lider. Kasama rin daw sa tatalakayin ang pagpapalakas ng pamumuhunan at negosyo ng Pilipinas, Amerika at Japan. Partikular ang pagpapalago ng semiconductor industry na nauna ng pinalawig ng Amerika sa pamamagitan ng kanilang CHIPS Act. Bukod sa Trilateral Summit, magkakaroon din ng hiwalay na pag-uusap sina Pangulong Marcos at President Biden. Bago umalis ang Pangulo, dumalo muna siya sa isang town hall meeting tungkol sa mga issue sa transportasyon. Dito sinabi niyang hindi na palalawigin pa ang April 30 deadline para sa PUV modernization. Wala na pong extension yung modernization. Kailangan na natin yan. Kailangan na natin yan. Ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at iutang ng driver operator. Kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema na yan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At ngayon pa lang, nakaabang na tayo sa Washington, D.C. para sa Trilateral Summit ng mga lider ng Amerika, Japan at Pilipinas. Live mula roon, nakatutok si Mariz Umali. Mariz. Emil, pasado alas 7 ng umaga ngayon dito sa Washington, D.C. sa Amerika. Dito nga gaganapin bukas ang kauna-unahan Trilateral Leaders Summit na dadaluhan ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Japanese Prime Minister Kishida Fumio at ni President Joe Biden ng host country na Amerika. Bukod sa makasaysayan, napakahalaga rin daw ng pagpupulong na ito sa gitna ng mas tumitindi pa raw na agresibong mga hakbang ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Sabi ni White House Senior Director for East Asia and Oceania, Mira Rapp Hooper, na isa raw ito sa mga pangunahing agenda ng naturang pagpupulong. Ayon kay U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, nitong nakaraang linggo lang, nagsagawa ang tatlong bansa kasama ang Australia ng Quadrilateral Joint Naval Drill sa South China Sea at asahan daw na mas marami pang ganyang pagpapatrolya ang makikita sa hinaharap. Inaasahan din daw na mag-aanunsyo rin ang tatlong lider ng mga bagong inisyatibo para mapalakas pa ang energy security, economic and maritime cooperation, technology and cybersecurity, gayon din ang pamumuhunan sa ilang malalaking proyektong infrastruktura. This trilateral meeting comes at a very important time as the Philippines has found themselves under increasing pressure from the PRC in the South China Sea. This should, of course, be taken as a sign that not only President Biden, but Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for President Marcos and his handling of this incredibly difficult issue. Emil, bago mag-alas 8 ng gabi mamaya rito at bago naman mag-alas 8 ng umaga bukas dyan sa Pilipinas, ay inasahan darating na si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Joint Base Andrews Airport sa Washington, D.C. At dito sa biyaheng ito ay may hiwalay pa ngang bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kay President Joe Biden at makakapulong din niya si U.S. Defense Secretary Lloyd James Austin III. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika. Ako si Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umali.
Refreshed at ready nang sumabak sa trabaho si Beauty Gonzalez na nagbakasyon sa India kasama ang kanyang pamilya. Magbabalik afternoon prime rin siya kasama ang Team Althea para sa Prinsesa ng City Jail. Makichika kay Lars Santiago. Check na check sa bucket list ni Beauty Gonzalez ang pagsakay sa hot air balloon. Tanaw ang magandang tanawin. Isa lang yan sa highlight ng kanyang bakasyon sa India kasama ang kanyang family. Kahit second time na nila sa India, sobrang nag-enjoy pa rin daw sila. I love going back to India, and yung iba na overwhelmed, pero my God, it's so much colors there, and you know, once you traveled India, everything else parang dali-dali na para sa'yo. Ngayong nakabalik na si Beauty, sasabak na kaagad siya sa trabaho. Tiniyak daw niyang hindi niya mamimiss ang story conference ng bago niyang series na Prinsesa ng City Jail, kung saan kakaibang Beauty Gonzalez na naman ang mapapanood ng mga kapuso. Ako naman yung inaapi ngayon, so iba namang Beauty ang makikilala nila. Ngayon naman, ako naman yung very protective and fighter na mom to Sofia. Natutuwa rin daw si Beauty na sa bagong series na ito, marami siyang kasamang young stars katulad ni na Sofia Pablo, Allen Ansay, Will Ashley, Radson Flores at Lauren King. Always good to be surrounded by young people. So nakakabata, nakaka-excite, and I'm excited to learn new things from them. Welcome na welcome rin kay Beauty ang pakikipagtrabaho sa iba pang stars na makakasama niya sa serye, katulad ni na Dennis Laurel, Dominic Ochoa, Altan Tay, Kimpi De Leon at Ian Laurel. Lalo pang excited si Beauty dahil ang Prinsesa ng City Jail ang reunion nila ni Direk Jerry Sineneng at ng iba pang makakasama sa likod ng kamera. Sa susunod na linggo ay magsisimula na ng taping si Beauty, pero may maigsi muna raw siyang trip sa kanyang hometown sa Dumaguete. I'll go to Dumaguete, I'll visit my mom, I'm gonna attend my best friend's wedding, and magbasa ng script, mag-aral, and yun, I'm excited to see everyone in Dumaguete, especially my mom. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Nahuli kam sa San Pedro, Laguna ang pangahataw sa isang bagong panganak na aso. Kabilang sa mga nanakit, batang nakagat umano nito. At nakatutok si Mark Salazar. Sa viral video nakuha ng isang residente sa San Pedro, Laguna, makikita ang dalawang lalaking tila may sinisilo sa may halaman. Ang isa sa kanila tanod ng barangay San Antonio. At nang mahuli ang isang puting aso, mabilis itong pinaghahataw sa ulo ng lalaking nakakulay pink na sando gamit ang tila golf club. Pati ang batang ito, 3 beses ding pinalo ang aso. Ang bata sa video 12 anyos lamang. Kaya ang kanyang ina ang sumasalag sa mga netizen na humihingi ng pananagutan. Bata naman po kasi yan, hindi niya po alam yung ginawa niya. Pero alam ko pong mali yun, kaya humingi po ako ng tawad. May alaga din po kaming aso. Hindi po kami salbahe sa hayop, sir. Kwento ng bata, isa siya sa 4 na batang nakagat ng aso. Nakita ko po yung pinsang ko na nagpapalipad na sa ranggola. Nalipitan ko po, tapos hindi ko po nakita yung aso. Bigla na lang po ako sinakman. Napahiga po ako, tapos kung hindi ko po naiwas yung ibang agat niya, pati po sa mukha meron ako. Pinagsisisihan niya raw ang kanyang nagawa. Yun nga po nadala po ako ng galit ko kasi po nasaktan po ako. Tanong naman ng kanyang nanay, sino ang mananagot sa pagkakakagat sa anak niya? Hinihingian po kami sa private ng 5,000 para po sa vaccine niya, sa first vaccine. Wala naman po, sir, akong pera. Kalalabas lang po namin ng ospital. Namumproblema pa ako sa pasyente ko, sa asawa ko. Wala po kaming pinagkukunan ng pagkain. Kwento ng ama na isa pang batang nakagat, tila inabando na ang aso ng may-ari nito. Yung may-ari po kasi niyan, umalis na po sila gawa nung yung trabaho nila sa Maynila. Kaya yung asong yun, pinapakuha na sa barangay. Tapos hanggang sa hindi naman kinukuha, hanggang sa nanganak na po diyan, iniwan na lang diyan. Ayun, napabayaan na po siya diyan. Ayon sa barangay, kaya nga daw naandoon ang barangay tanod dahil magsasagawa ito ng animal rescue. Nakita niya yung aso, hinuli niya po.
sinilo, sa hindi inaasahan, naglusuban itong mga tao, sila yung pumalo. Pero ang ating tanod, wala pong intensyon na saktan. Sinabihan naman po nila, sir, yun lang naman po, nagulat nga po talaga sila, bigla pong dumaksa yung tao. Siguro po yun, yung mga pamilya ng mga nakagat. Ang Biyaya Animal Care na isang animal welfare organization ang sumaklolo sa inahing aso na pinangalanan nilang si Justice. Maayos na raw ang lagay nito pero tuloy raw ang pagsasampa nila ng kaso. There's Republic Act 8485. Section 9 stipulates this cruelty towards animals. Even if a dog bites you, you must not cause it any harm. We lack education of how to take care of animals. So, ibig sabihin, di ba, when you were older, di ba, when you were younger, di ba, sinasabi, I don't know, but me always, uy, may aso dyan, kakaanak lang, wag niyong lapitan. Isa-isa na po namin pinatatawag yung mga pumalo, at katunayan nga po, nanggaling na po kami sa PNP. Kasama na po namin lahat yan. Meron na po silang detalye sa PNP. Ayon sa Biyaya Animal Care, tinulungan na raw nila ang mga nakagat ng aso at pinabakunahan ng kontra-rabies. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tiklo sa magkaiwalay na operasyon ng isa umunong snatcher at suspect sa umunoy rentangay modus. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Most wanted person, regional level, NCR. Mula sa Metro Manila, bumiyahe panorte ang mga operatiba ng Highway Patrol Group NCR. Pagdating sa Dagupan, Pangasinan, Baba ka na dyan, baba ka na. Oo, baba ka na. Pusas. huli ang 30 anyos na suspect wanted sa kasong paglabag sa anti-carnapping law. Isang nightclub kung saan daw inihakatid ng suspect ang kanyang kasintahan. Ito ay matagal ng binabantay namin kasi tumakas ito galing from Tondo, Manila, pumunta doon sa Pangasinan. Partikular na iniuugnay ang suspect sa rentangay scheme. Mag-rent ka ng sasakyan, tapos bibigyan mo ng 2 araw, 3 araw, ganyan, yung advance, tapos mawawala ng bigla. Tapos, ibebenta na. May previous na kaso na ito ng 2, nakapiyansa lang. Pero ayon sa suspect, biktima rin siya rito. Totoo pong nawala yung sasakyan pero hindi po ako yung dahilan na pagkawala. Ano ibig sabihin nun? Narentahan ko po yung sasakyan nang ako yung nakapangalan. Tapos may kumuha po sa akin ng isang tao. Binenta po sa ibang tao rin po. Sa Makatwid, may kinalaman ka ba sa mga ganitong Wala klaseng po. operasyon? Wala po. Paalala ng HPG sa mga nagpapaupa ng sasakyan. Maghingi kayo ng valid ID, tapos kilalanin talaga. Tapos ang pinakamaganda dyan, para hindi mawalan bigla yung sasakyan nyo, lagyan talaga ng GPS. Sa hiwalay na operasyon sa EDSA Busway, arestado rin ang umunay snatcher na ito. Nakita ko, may laman yun na wallet at cellphone. Agad ko pong pinag-intrisyan at kinuha ko po. Ayon sa mga tauhan ng HPG-NCR, ang modus ng grupo, pag nakuha na ang ninakaw, ilalaglag ito sa kadadamputin ng isa pang kasabwat at itatakbo. Hindi ito makakaya ng isa na ikaw lang ang lalaglag ng cellphone, tapos iba yung pupulot nasa likod. May pangatlo pa raw na suspect. Ito naman ang haharang sa biktima. Cellphone technician daw ang suspect na kinapuslang kaya luminya sa pagnanakaw. Wala po akong pera at kailangan namin ng pangkain. Bagamat di ko nauulitin yun kung sakali po ako yung makakalaya po. Kung naririnig niyo po ako, sana po mapatawad niyo po ako. Mabigyan ng pagkakataon na makapagbago. Di ko na po uulitin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa loob ng 5 taon, sa maliit na kwarto lang umiikot ang mundo ng isang lalaking inilapit ng isang Good Samaritan sa GMA Kapuso Foundation. Matapos ang 3 buwang gamutan, kamusta na kaya siya ngayon? Nitong Enero, nang itinampok natin ang kwento ng 29 na taong gulang na lalaking ikukubli natin sa pangalang June. Taong 2014 pa
nang ma-diagnose siya na merong paranoid schizophrenia. Pero dahil sa kahirapan, hindi siya maipagamot ng kanyang mga magulang. Hanggang sa ang kakaibang kinikilos ni June, nasundan na ng pananakit niya ng tao. Kaya labag man sa loob ng pamilya, ikinulong nila sa isang kwarto si June. Hindi makatulog. Nagdadabog. Ginaganon niya hanggang masaktan yung kamay niya. Ipinasuri ng GMA Kapuso Foundation si June at agad siyang ipina-admit sa isang psychiatric ward. At makalipas ang 3 buwan, nakalabas na siya ng ospital ngayon. Malaya na ring nakakakilos sa kanilang bahay. Ngayon, hindi siyang maligo na sarili niya. Noon, wala ako lang. Tinatali ko bago ko paliguan. Dati yung nakakulong lang. Ngayon, sumasama na sa garden. Nag-improve naman po yung pagtulog niya. Pati yung appetite niya, as described by the mother, okay na din. Nakiki-interact na din siya sa family. So, compared to before na nakakulong siya. Although meron pa rin siyang natitirang symptoms, at least behaviorally manageable na po. Binigyan na rin natin siya ng mga gamot. Chronic treatment na ito. So, kailangan nating ituloy-tuloy yung mga gamot niya. Ayon sa Department of Health, sa kasagsagan ng pandemya, mas dumami pa ang mga Pilipinong humarap sa mental health issues na umabot na sa 3.6 million. At sa mga nakakaranas nito, paalala ng mga eksperto, hindi kayo nag-iisa at pwedeng kumonsulta sa mga espesyalista. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Iniimbestigahan na po ng DNR ang pagdakma sa 2 tarsier ng 2 lalaki sa isang viral video. Humingi ng paumanhin ang isa sa mga dumakma, sabay paliwanag sa kanilang ginawa. At nakatutok si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Tila tuwang-tuwa ang 2 ito na dumakma sa 2 tarsier sa Barangay Maligo, Polomolok South, Cotabato. Smile, baby! Smile! Pero hindi ang maraming netizen na nakapanood sa nag-viral nilang video. Nakausap namin ang isa sa magpinsang dumakma ng tarsier. Inilipat lang daw nila ang mga tarsier dahil nililinis nila ang area ng farm ng kanilang kaanak kung saan nakita ang tarsier. Napit na mo sila maagbasa, napit na sila maigo sa sundang. Anak ko nga, kwaon na lang nato na, i-transfer nato sa ibang area. Moto, gikuha na mo siya, ma'am, i-transfer na mo siya after, wala ka itong half hour, ma'am, na-transfer na siya. Pinakawalan na rin umano ang mga tarsier at yan umano ang napapanood sa in-upload na ring video. Nabasa niya raw ang mga komento sa social media at tugon niya, ngayon lang, pasaylo sa mga mga nag-bash, no? Kung para sa inyo mali ang akong dibuhat, pero para sa kuha, tama akong dibuhat, kaya nga naman, kayo, ipasagdan lang ako sila dito, gilipihan ako ang area nila dito, wala na sila yung mapulian ng good. Iniimbestigahan na ng DENR SOC Sergeant ang insidente at pinag-uusapan ang kanilang magiging hakbang. Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Abby Caballero, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa gitna ng napakainit na panahon, may kakaibang namataan sa isang paralan sa Mindanao. Yan ang umiikot na hangin na nakita sa school ground sa Zamboanga del Sur. Hindi naman ito nagtagal at unti-unti rin daw nawala makalipas ang halos 1 minuto. Dust devil po ang tawag diyan, na mukha ring buhawi. Pero di gaya ng buhawi na nabubuo kapag may intense thunderstorms o masamang panahon. Ang dust devil ay pwedeng mabuo kapag mainit o maliwalas ang panahon. Sa Heat Index Forecast ng Pag-asa, Dagupan, Pangasinan ulit ang posibleng makaramdam ng pinakamainit na panahon na aabot sa 44 degrees Celsius bukas at sa araw po ng Biyernes. Susundan niyan ng 43 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan, habang aabot naman sa 41 at 43 degrees Celsius sa iba pang bahagi ng bansa. Maalinsangan din sa Metro Manila, lalo sa Pasay City kung saan posibleng pumalo ang damang init sa mahigit 40 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, ilang lugar din ang posibleng ulanin bukas gaya ng ilang bahagi ng Quezon, Leyte at Zamboanga Peninsula sa umaga. Pagsapit ng hapon,
May tsansa na rin ng ulan sa Palawan, Ilocos Provinces, Caraga, ilang bahagi ng Panay Island, pati Samar at Mindoro Provinces. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan pero dahil mainit pa rin, magdala ng payong para may panghanda na rin sakaling may bigla ang pag-ulan sa hapon o gabi.